Namulot ako ng buto ng kasoy at kastanyas at nagukay na rin ng ube kasama si mama. Kasabay niya, nagukay rin pala ako ng kamuting kahoy na siyang nilaga ako nga at minirenda namin pagkatapos namin magtadtad ng kahoy at maggamas ng damo. Nitong umaga nga lang, habang hindi pa sobrang mainit ang sikat ng araw, ay namulot muna ako ng mga buto ng kasoy dito sa may gilid ng bahay. Karamihan pala sa mga napulot ko dito ay wala ng mga laman, mga buto na lang. Kapag kasi to bumagsak sa lupa at nakita ng manok ay kinakain nila yung laman. Meron din pala ako napupulot dito ng mga buto ng kastanyas dahil yung puno kasi ng kastanyas at saka yung puno ng kasoy ay halos magkatabi lang. Medyo makapal na nga yung dahon dito kaya ginagamitan ko siya ng patpat para makita ko yung mga buto sa ilalim. Mabilis nga lang ako na namulot dyan at ganito na kaagad karami yung mga nakuha ko. Magkasama na dito yung buto ng kasoy at saka buto ng kastanyas. Mamumulot pa ako ng mga ilang araw para dumami tong buto ng kasoy at ibibilad ko rin muna to ng mga ilang araw pa bago siya pwedeng ihawin. Fast forward kinahaponan, siguro to ay mga bandang alas 3 ng hapon nung umakyat kami dito nila mama sa taas ng bundok. Maghahukay lang sana talaga ako nito ng kamuting kahoy na panlaga namin ngayong hapon. Kaya lang pagkarating ko naman dito ay naabutan ko si mama sa may gilid na naghahukay nga siya ng ube. Nabanggit ko kasi kaninang tanghali dahil nga sa sobrang init ng panahon, sabi ko parang ang sarap gumawa ngayon ng halo-halo. Meron kasi kaming langka sa bahay na bagong pitas at meron ding saging. Sabi ni mama mas masarap daw lalo kapag meron kasamang ube kaya heto naghahukay siya ngayon. Madami pa pala talagang mga tanim si mama ng mga ube dito sa taas ng bundok. Yun nga lang mahirap na lang talaga siyang hanapin ngayon gawa kasi ng yung mga bagin niya ay natuyot na. Mahirap na kasi talagang sunsunin yung pinakang puno ng ube kapag yung bagin niya ay natuyot na. Pero dito daw sa area na to, sa pinaghukayan ni mama, ay talagang marami daw siyang nakatanim dito na ube. Kaya hindi kami masyadong mahihirapan sa paghanap. Ang kukuhanin lang pala namin dito ay yung mga malalaki at yung maliliit naman ay itatanim ulit ni mama kasi sayang. Halos magkakatabi lang talaga dito yung mga hinukay namin at lahat pala ng pinaghukayan namin dyan ay itinaniman ulit namin para sa susunod ay meron ulit kaming huhukayin. Mga November siguro or October pwede na ulit maghukay dito at alam ko na kung saan ako maghukay sa area ulit na to. Kaunti pa daw yung nahuhukay namin kaya kailangan pandagdagan. Bukod kasi sa ilalagay sa halo-halo ay gusto rin yatang gumawa ni mama ng ubi halaya. Yung ibang nahuhukay namin dito ay meron na siyang tubo pero pwede pa naman siya lutuin. At kapag may tubo nga yung mga nahukay namin dito, tinatanggal na rin kaagad ni mama yung pinakang puno niya at tinatanim niya na rin. Kaya pala maraming tanim na ubi si mama sa area na to dahil yung lupa kasi dito ay malambot. Kapag malambot yung lupa, ang laman ng ubi ay maganda yung paglaki. Maliliit ang mga nahukay namin na ube gawa kasi ang itinanim daw pala ni mama dito ay yung bunga ng ube. Kapag kasi yung bunga ng ube ang itinanim ay maliit lang siya maglaman. Sapat na tong mga nakuha namin kaya tumigil na kami dyan sa paghukay at pumunta naman ako dito sa puno ng kamuting kahoy para maghukay ng kaunting laman. Yung una ko nga nahukay dito ay maliit lang at hindi kasya to na merienda namin ngayong hapon kaya sabi ko maghukay pa ako ng isang piraso. At eto nga sunod ko naman na nahukay ay medyo malaki na talaga at sa tingin ko nga kapag nilaga ko to lahat ay sobra-sobra na merienda namin. Mahaba nga at malaki ito nahukay ko at parang kasing laki niya lang din yung braso ko. Okay na tong 2 piraso na nahukay ko at nilagay ko na nga dito sa balanan ko. At pagkatapos nga niyan ay diretso na kaming pumunta sa kubo. Pagkarating naman namin dito sa kubo, ang una ko nga inintindi dito ay itong kamuting kahoy na ilalaga ko. At ang plano ko nga kasi dito habang nakalaga ito ay magatadtad ako ng kahoy. Habang nagabalat nga ako dito ng kamuting kahoy, ibigla ko namang nahiwa dito yung daliri ko. Medyo malalim yung sugat pero hindi naman sobrang sakit. Kaya pinabalutan ko na lang kay papa ng tela ng damit para tumigil yung pagdurugo. Tinuloy ko pa rin dyan yung pagbalat pero nag-ingat na ako. At pagkatapos ko nga siya dyang balatan ay hinugasan ko lang siya dyan. Saka ko na nilagay dito sa kasirola. Nagparikit na rin pala ako dyan sa may labas at saka ko siya sinalang. At habang nakasala nga siya dyan ay nagsimula na rin ako magtadtad dito ng mga damo at magputol-putol ng kahoy. Sila mama pala tsaka yung anak ko ay nagpainom sila ng baka kasi yung kapatid ko, yung bunso kong kapatid ay gagabihin siya ng uwi galing sa school kaya sila mama na lang muna magpainom. Masarap magtadtad at maggamas ng damo kapag ganito lang yung sikat ng araw, hindi sobrang init. Ang bala ko palang itanim ngayong darating na tag-ulan ay yung mga gulay na hindi na kailangan balagan para hindi ako mahirapang magkuha ng mga buho at saka maghakot ng mga kahoy. Si papa pala, ang ginagawa niya naman ay nagatabas siya ng medyo malayo lang din dito sa kubo. At ang balak niya daw palang itanim dyan ay mga mais. Ako, gusto ko rin talagang magtanim ng iba't ibang klase ng mais kaya sinusubukan ko at sana nga ay malawak yung malinisan ko ngayong taon para marami akong matamnan. Maya-maya nga lang konti ay tumigil na ako dyan sa paggamas at uminom muna ako dito saglit at pagkatapos nga nyan ay tiningnan ko na rin dito yung nilalaga ko na kamuting kahoy. Nakita ko nga ang luto na kaya hinango ko na siya dyan at habang nilalagay ko nga dito sa plato yung mga naluto na kamuting kahoy ay sabi ni mama masarap daw to kapag may kasamang kape. Mabilis lang naman magpakulo ng kape kaya sabi ko ay magsalang na nga ako saglit. Isang kutsarang kaping barako nga dyan yung nilagay ko at sa tubig naman ay yung pandalawang baso lang. Sinalang ko na nga rin kaagad siya dyan para makahabol pa dun sa mainit-init na nilagang kamuting kahoy. Dahil nga kaunti lang yung sinalang ko dyan kaya mabilis siyang kumulo at hindi rin naman kasi pwede na matagal siyang ilagay sa kalan at baka
mamaya ay maiga na bigla. Pagkahango ko, diretso ko na kaagad siya na nilagay dito sa baso namin ni mama. At sakto nga lang talaga na pandalawang baso lang siya. Ang sausawan pala nitong kamuting kahoy ay asukal lang, pero mas the best sana to kung yung sausawan niya ay meron siyang kasama na kinayod na nyog. Habang nagmimerienda pala kami dyan, ang pinag-uusapan namin dito ay yung bubong ng kubo. Bala ko kasi nalagyan to ng bubong na yero. Maganda kasi ang pagkakagawa dito sa kubo at hindi namin sigurado baka maraming tulo to sa darating na tag-ulan, kaya naisip ko nga na palagyan siya ng bubong na yero. Hapon na naman nga kaya nagahit na naman sila mama dito na mag-uwi na kami at bitbit na naman nga namin dito yung mga 1.5 at saka mga galon na walang laman na tubig. See you lang for today's video. Thank you for watching!